Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Maraming salamat po sa pagbalik nyo muli sa ating YouTube. Ayan, maraming salamat sa panonood po ulit. So, sa mga kaibigan ko, shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Lahat-lahat po kayo ng palagi nagsusupport kay Ate Roxy at sa lahat ng mga team ng YouTube. Ayan, maraming salamat po. For today's video po mga kaibigan, ay magtatanim po tayo ng mulberry. So ito po, bunga nito ay parang ubod ng sarap. Kaya po, tinaray ko rin po siyang itanim. So ayan po, kung makikita nyo, kumuha po ako ng 2 balde na may lupa. Yung luma naming mga balde na ginawang paso, na pinaglagyan namin ng snake plant. So tinanggal ko po yung snake plant dito sa balding ito at ireripat ko na lang po sila sa ibang lagayan. So ayan, since na mga lanta na yung ibang dahon ng snake plant, inalis ko na po siya at ireripat ko po siya sa ibang araw. And then, ang ginawa ko po mga kaibigan ay nilinis ko po yung mga lupa po dyan sa baldin na iyan. So, for today's video po, yung i-discuss ko lang po sa inyo kung ano po ang mulberry. Ang mulberries po kasi is morus, a genus of flowering plants in the family Moraceae. Consists of diverse species of deciduous trees commonly known as mulberries, growing wild and under cultivation in many temperate world regions. So, ibig sabihin, nabubuhay po siya sa kahit anong temperatura. No po mga kaibigan, sa malamig na temperatura, sa medyo mainit, sa kung saan mang lupalop ng mundo, pwede po siyang mabuhay. Kasama na po ang Pilipinas. So ito po ay mayaman sa iron, vitamin C, and vitamin C. So mga kaibigan, eating mulberry may help reduce cholesterol, blood sugar, and risk of cancer. So mulberry extract help improve insulin resistance and oxidative stress and reduce inflammation in the body. It is also antioxidant and anti-aging. So ayan mga kaibigan, marami palang benefits ang ating mulberries, lalong-lalo na sa mga taong mayroong high blood pressure, yung mayroong diabetes. Ayan, malaking tulong pala to, kaya maganda talaga magtanim nito mga kaibigan. So ayan, nakikita nyo naman, tinatransfer ko na yung mga excess na lupa doon sa balde. Ayan, may mga excess po kasi yan. So ayan po, at binawasan ko lang po yung laman ng balde para naman po hindi apaw-apaw yung lupa. So ang sabi po kasi, ang mulberries dapat ay buhaghag yung lupa. So ang paraan po ng pagtatanim niya, yung simpleng pamamaraan po ng pagtatanim ng mulberry ay mag-prepare po tayo ng matabang lupa na pagtataniman. Pwede po sa pot, pwede rin direct sa lupa. Basta hindi daw po nagagalaw o walang hayop na tatapak sa tanim. Mas okay nga daw pong gamitin yung mga loam soil or kahit anong lupa po, basta daw po buhaghag. Kaya kung mapapansin nyo po, ay akin pong bubungkalin yung lupa sa ating balde. Ayan, para po buhaghag po yung ating lupa. Ayan, and then maaari nyo po siyang haluan ng mga vermicast or rice hull, co-manure or coco peat para mas healthy or buhaghag ang lupa. Pwedeng idiretso sa lupa ang tanim. Lagyan po ng rooting powder ang ilalim sa dulo. Hindi ko na po nalagyan, nakalimutan ko po. Sa ibang araw ko na lang po ihahalo sa aking pangdilig. Ayan. Then, ilagay daw po siya doon sa medyo malilim na pwesto po na maaarawan po siya na hindi naman sobrang init. Yung meron din pong liwanag ng araw, masisikatan din po ng araw. Ayan. And then, hintayin na lang natin, i-discuss ko sa inyo sa susunod mga araw kung paano paano siya ipupruning or pag mga guide niya kung paano siya yung paraan ng pagpapabunga. So, ayan mga kaibigan.
So, ayan po, kung makikita nyo po, sa isang pot po, 3 po yung ilalagay ko kasi maliit lang po yung ating balde. Ayan, sa isang pot. Tapos, ayan po, inaano ko siyang mabuti na maisuksok at para siguradong hindi, kumbaga siguradong nakabaon yung ating itatanim na mulberry. So, ayan po, sinisiksik ko ng kaunti yung lupa para siguradong hindi siya mauuga. And then, ayan, ayan po yung itsura niya nang nalagyan natin na 2 na po. And then, ayan, kinakalkal ko pang maigi yung mga lupa niya para po buhaghag po siya. And then, kapag diniligan ko siya, ay tuloy-tuloy yung daloy ng tubig. Kasi kanina po ay masyadong siksik yung lupa niya. Kaya po, ayan, kinalkal ko. So, ayan na naman po yung isang balde. Medyo makalat siya kasi po, yung mga dahon po na natatanggal sa aking mga halaman ay inilalagay ko rin po dyan sa mga lupa. Kasi sabi nila, nagiging pampataba din daw po yung mga dahon na nalalanta. So, hindi ko po siya itinatapon. Inilalagay ko po siya dyan sa mga lupa. So, ayan po ang ginawa ko. Nilipat ko muna sa isang balde. Sa isang balde yung mga nasa ibabaw ng na lupa para po yung magamit ko is yung nasa ilalim. Kasi punong-puno naman po ng lupa. Ayan. Masyado pong malaki ang ating balde. So, ayan. Unti-unti ko pong tinatransfer dun sa kabilang balde para pag nagtanim po ako ng ibang halaman, pag nagripat po ako ay may magamit pa po akong lupa. Kasi medyo mahirap nga pong humanap ng lupa dito, lalo na puro bahayan na po dito sa amin. So, ayan po, mabato pa yung mga nasa ibabaw niya. So, tinatanggalan ko po muna siya mabuti. And then, ayan po. Malapad po yung balde na yan. Dati po yan ay container. Pinutol po ng aking tatay para taniman po ng halaman. So, ayan guys. Unti-unti ko po siyang binubungkal. Ayan, para buhaghag po yung lupa natin. Kasi, masyado po yung siksik sa tagal ng panahon. Nasiksik na po siya. Marami na po kaming naitanim na halaman dyan. Marami na pong nabuhay na snake plant dyan. Marami na po kaming iba't ibang halaman na ilagay dyan. Hanggang ngayon, ayan po, mapapakinabangan pa natin yung lupa. So, ayan, binungkal ko po siya para po masiksik po yung, hindi masyadong siksik yung lupa. So, ayan, yan po yung ginagamit ko, yung ginagamit ng, yung pala ng mga construction worker. So, ayan mga kaibigan. Bali, tinusukan ko po yung 4 na sulok niyan. 4 na sulok. Ayan, para siguradong nakabaon yung ating mulberry. Ayan, makikita nyo. Ayan, 4 na sulok. Kasi, malaki naman po itong balde, kaya 4 po yung inilagay ko. Ayan. Ayan, makikita nyo mga kaibigan. Sinusuksok ko siyang maigi sa ilalim para sure na hindi siya mahugot po. Tapos yung ibabaw niya, nakabuhaghag po yung lupa. So, ayan. Para pag diniligan ko, tuloy-tuloy lang yung tubig. So, ayan mga kaibigan. Ayan pa, yung pangatlong stem niya. So, meron na po siyang kaunting tubo-tubo ng yung parang magiging dahon na siya, yung magiging sanga. Kaya, hopefully, ang sabi po nila, 3 weeks to 4 weeks po, magkakaroon na po siya ng tutubo na po yung dahon niya. Kaya po, ayan, inumpisahan ko na siyang itanim. So, sana po ay magkaadahon po siya. Yung iba po, mga kaibigan, ay ang ginagawa po, ibinababad muna po yan sa tubig for 10 days. Pero yung akin po, pwede naman daw po siyang idiretsong itanim po sa lupa, sa buhaghag na lupa. Ayan. Kaya 4 na sulok, meron po yan. Ayan mga kaibigan. Labis ng isa, kaya nilagay ko po siya doon sa isang balde. 3 na po doon sa isang balde. Ayan mga kaibigan, kung mapapansin nyo. Ayan po, pangatlong stem na ng mulberry. So, I wish na mamunga po ito na madami para po marami tayong makain na mulberry. Ayan, hindi ko po alam kung ilang buwan bago magkaroon po ito ng bunga. So, ayan po, mga kaibigan. So, hopefully, mabilis lang siyang matumubo. I-update ko na lang po kayo sa mga susunod na araw sa magiging improvement ng ating tinanim na tangkay ng mulberry. So, ayan po.
mga kaibigan. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa pag-watch ng ating ina-upload na video. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayon ng aking premiere. Maraming thank you so much po. Ayan, nag-Tagalog na, nag-English pa. Thank you very much for always watching my premiere and also on my live stream. Thank you very much po mga kaibigan. Hanggang sa muli. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please like and comment and subscribe po. And hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Thank you very much. Ayan, goodbye everyone. See you on my